si Dr. Erwin Alfonso. Siya po ang hepe, ang pinuno po ng Muntinlupa Disaster Risk and Management Office. Good morning po, Dr. Alfonso. Si Xander po ito at si Angel. Good morning po, Sir Sander and Angel. Opo. Magandang umaga sa inyo Opo, at sa good mga morning. nakikinig sa ating programa. Unang-una, Dr. Erwin, kamustahin natin yung mga kababayan po natin dyan sa Muntinlupa dahil nga kahapon, kagabi, nakaranas din tayo ng mga pag-ulan, malakas na hangin. Meron po ba mga inilikas? Actually, Angel, medyo marami-rami tayong inilikas ngayon dahil nga maaga ang abiso natin at timely ang pagtataas ng typhoon signal. So, matatandaan natin by Saturday, nag-issue na tayo ng preemptive evacuation dahil nga inaasahan natin na tataas ang signal ng bagyo into number 3 hanggang may possibility pa nga na maging number 4. So maaga tayo nag-issue ng ang ating mayor ng preemptive evacuation sa ating mga barangay at actually umabot tayo ng 1,722 families. So ganun kadami po ang ating inilikas kahapon bago ang kasagsagan ng bagyo. So this comprises of 7,208 individuals po na nasa mga evacuation centers. So 22 evacuation center po ang ating inactivate sa 8 barangay po ng lungsod ng Muntinlupa. Yun pong mga evacuees po hanggang ngayon ay nasa evacuation centers pa rin or pauwiin na po sila? So ngayon po nasa evacuation center pa rin sila pero ang ating bawat barangay naman po ay nagkakaroon ng assessment sa mga areas kung pwede na po silang bumalik. Pero tulad nga ng sinabi ko kanina, naging maaga po yung paghahanda ng ating pamahalang lungsod at ng ating mga barangay at maaga na ilikas itong ating mga kababayan. Dahil sa 9 na barangay ng Muntinlupa, 8 dito ang coastal barangays. So pag ang tubig talaga sa lawa ay tumaas, so medyo yun ang una nating nire-respondihan itong ating mga nasa gilid ng lawa ng Laguna. Sa Laguna Lake, no? Opo. Dr. Erwin, kasi po ang Muntinlupa City, ang kauna-unahang lungsod pala sa bansa na naglunsad ng citywide early warning system para po sa may mga kapansanan sa pagdinig. Pwede niyo po bang pakipaliwanag itong inyong proyekto dyan po sa Muntinlupa? Oo nga, Angel, actually, kalalaunch lang namin nung programa nitong ng proyektong ito last week, then Thursday. And then after nung launching natin, so nagamit agad natin nitong kasagsagan ng Bagyong Uwan. So ang atin pong pamahalang lungsod, nag-install tayo ng siren na citywide. Meron tayong 17 sirena sa buong lungsod ng Muntinlupa. At napag-usapan namin with the Person with Disability Affairs Office na paano yung may mga kapansanan sa pandinig. So napagkaisahan namin na baka pwede gumawa rin tayo ng early warning sa kanila dahil nga yung sirena naririnig ito ng ating mga kababayan, even yung mga blind natin naririnig. Pero yun yung mga may kapansanan sa pandinig, yun yung hindi nakakarinig ng sirena. So itong beacon lights, nag-install tayo ng 20 beacon lights sa buong lungsod kung saan gumagamit tayo ng color coding para maipaalam kung ano yung klase ng emergency o incidenting nagaganap. So ito ay itong mga beacon lights na ito ay integrated sa siren. Ibig sabihin kapag nag-trigger tayo ng ating siren na mayroong paparating na bagyo, iilaw din yung ating mga beacon lights sa kulay na nagsisignify na mayroong paparating na bagyo. Anong mga colors po yun, sir? Okay, so ito yung ating mga kulay na ginamit. Actually, ang namili po ng kulay na ito, actually nakakatuwa ang participation ng ating mga nasa deaf community sa PWD. Kasi sila po ang namili ng kulay. Na-identify po nila na kapag pula, yung ilaw ho ay ibig sabihin may nagaganap na lindol. Kapag blue naman ay may paparating na bagyo. Kulay green naman po kapag bawal pumalaot dahil malakas ang hangin at alon.
Pink naman po kapag may sinasagawa hong earthquake drill. Mm. Ayan ho. So kapag violet naman po, ibig sabihin nito, may pagputok ng bulkan kasi kami ho ay malapit din sa Tagaytay. Nung pumutok ho ang Taal ay Oo nga, no? talagang affected din ang Muntinlupa. So might as well na isama ho namin ito sa aming mga early warnings. Dilaw naman po kapag may exposure sa radiation, chemical or virus. At white po kapag may mga announcement po si Mayor at yung pong regular nating maintenance. So yun ho yung mga kulay na binuo ng ating deaf community na PWD. Opo. Yung sa radiation and ano yung yellow, may ganun bang threat? Meron ba kayo So far, nakikitang wala threat? naman po. In Wala case pa lang, naman no? po. In case lang. Oo. Or siguro, halimbawa po, merong nag-leak na, di ba, halimbawa yung mga ice plant, Oo, no? wag naman sana. Opo. Kasama ko rin din dito yung sa virus po. So kapag may mga epidemic tayo, yan pwede po natin siyang gamitin na meron pong mga exposure sa ganong klase ng virus. Opo. Okay. So paano po ito gumagana, Dr. Erwin? Paano yung kumbaga yung teknolohiya sa likod po nito? Ito pong radio signal po ang ginagamit natin dito so far. So ito ho ay nakakonekta sa radyo kaya pag ang control po nito ay nasa operation center. So kapag kinontrol po sa operation center, so transmitted siya via radio signal, magkakaroon ho ng alarma at sasabay ho itong mga beacon lights natin. So ito ho ay solar powered. Solar powered po ito. So kahit wala hong electricity, pwede po itong gumana. At dahil ang atin naman pong operation center ay supported din ho ng ating solar. Opo, baka pwede lang ho mai-suggest na meron din pong parang legend. Yun ho bang, kasi parang kung ako po, hindi ko na, kagaya po nung binanggit nyo, hindi ko na siya makabisado Matatandaan. Opo, matatandaan. Parang para kung ano yung yellow, kulay. blue, ganun po. Opo. Kasama po yan sa ating mga plano. Maglalagay po tayo ng mga legend sa bawat station po. Kasi yung so far we have 20 installed beacon lights. Ang naging basehan ho namin sa pag-install ng mga beacon lights na ito ay batay na rin ho doon sa dami ho or cluster ng mga deaf na PWDs. So kung saan ho mas marami, doon ho namin muna pinrioritize. But we will be installing this to intersections din doon sa matataong lugar bilang secondary plan po namin na actually hindi lang din sa mga deaf ito, even sa mga walang kapansanan, pwede rin siya maging visual Correct. Visual indication na mayroong panganib na nagaganap. So, Kasi kahit malayo, no? correct. Halimbawa, Maririnig mo yan, yes, diba? maririnig mo, Tapos makikita mo pa. Opo. Opo. Dr. Erwin, kailan po natin inaasahan yung full rollout na itong nasabing programa na ito? Actually, nakapag-start na kami. Sabi ko nga po kanina, nakapag-launch na kami last Thursday. Isusunod ho namin yung information dissemination ito with the deaf community. So, sa amin ho silang ite-train dito para ma-educate sila kung paano po ito gagana, ano yung mga kulay na yan. And along the way ay isa rin sa programa namin na yung aming emergency medical services unit ng pamahalang lungsod ng Muntinlupa ay matrain ng sign language din po para dito sa kung meron tayo mga kababayan na re-respondihan ay capable yung ating mga responder. Kumbaga parang na-testing na-testing agad, no, sir? Na-testing agad kahapon. Kaya sabi nga po ni Mayor, talagang saktong-sakto na yung paglo-launch natin. Nagamit natin yung early warning. Napakahalaga ho kasi talaga nung early warning. Kaya isa ho ito sa priority ni Mayor Rupi Biason. Opo. Dr. Erwin, sabi mo nga na testing kahapon. Ano naman po ang feedback ng ating deaf community dito po sa ating programa? Natuwa naman ho ang deaf community dahil tulad nga ho ng sinabi ninyo, ito ay kauna-unahan ho sa buong Pilipinas
na mayroong ganitong programa at sa Muntinlupa pa ho talaga ay gusto ho namin inclusive ang aming early warning. So kami ho ay nag-aaral pa kung ano pa po ang pwede nating maidagdag sa ganitong mga klase ng programa sa EWS. Opo, di ba ho ang Muntinlupa po ay under tayo ng Metro Manila Council? Meron ho bang parang nagpahaging sa inyo na, uy, share nyo naman yung technology or meron po ba kayong plano na yung 16 other LGUs ng Metro Manila. Pwedeng kopyahin to. Kopyahin nyo tong blueprint namin. Actually, meron naman ho kaming coordination sa bawat LGU. Actually, even other cities and municipality ng NCR, nagkakaroon din ho kami ng mga pagpupulong, yung mga best practices ho namin. Ina-adapt din naman ho namin kung ano ho yung nakikita natin na maganda para sa ating lungsod. So gayon din po ang ibang LGU. Kami naman ho, willing naman ho kaming i-share ito sa ibang LGU kung paano ho kami makakatulong dito sa lungsod ng Muntinlupa. Kaya lang po, baka baguhin nila yung technology. Sa halip na kulay po, mukha nung mayor nila ang lalabas. Aray ko po. Hindi, pinapatawa lang ho namin kayo, Sir Erwin. Kasi dito sa Muntinlupa, na gano'n na kami. Meron kaming anti-EPAL ordinance na yung mga pangalan talaga hindi na ho inilalagay sa mga asset natin, sa mga resources. Even dun sa aming Sa GoBag. Saan po, sir? Sorry. Saan po? Yung sa mga LED walls namin, sa mga notices, wala na po talagang picture and even the names of the politicians. Even yung GoBag namin Yan, pinagawa, sa wala GoBag. po talaga. Hindi ho kami naglalagay na ng pangalan at saka picture ho ng aming mga politicians. Even mayor po, hindi siya pumapayag na ilagay po yun. Very good naman po yung part na yun. Opo. At speaking of GoBag, nakapamigay na po ba kayo sa inyong mga nasasakupan sa bawat pamilya po? Kasi importante na meron tayong GoBags. Actually, kami naman ho, 2021 pa, namimigay na ho kami ng GoBag by facing. At ito hong aming pinrases na huli, 2 klase ho itong GoBag namin. Iyon hong regular GoBag na ipamimigay natin. Actually, targeted ho yung aming pamimigay ng GoBag, hindi po muna sa lahat. Ang aming pong pinurchase ngayon para ho doon sa mga transected ng West Valley Fault. So, kasi 8 barangay ho sa amin transected ng West Valley Fault. At ayon nga ho doon sa pagpupulong ng Local Dream Council namin na ipaprioritize ho namin yung mga transected ng West Valley Fault at yung mga adjacent community ho doon sa mga yung dinaanan ho ng fault line. So ito po yung bawat pamilya. Ang pangalawang GoBag naman ho namin, ito ho yung ibibigay namin sa mga community associations na halimbawa ho sa isang subdivision, kung mga ilangan po sila, meron po sila mga GoBag na good for 2 persons na pwedeng tumagal ng 3 araw. So, 2 klase ho ang ipinamimigay natin at tuloy-tuloy naman ho ang procure natin. Kaya lang ho, hindi pa natin maisagawa yung massive distribution nito dahil nga po, ito kasing GoBag na natin ay nanggagaling ho doon sa 70% ng Local Dream Fund. So, ibig kong sabihin, ito ho mga pinanggagalingan ho ng budget ng GoBag, dito rin ho natin kinukuha yung mga early warnings ng city, yung CCTV, ambulansya, fire truck, rescue truck. Yan ho, iisa ho ang pondong pinanggagalingan. So, inaatado ho natin na hindi ho natin mapabayaan yung ibang mga programa. Pero alam naman ho natin na ito ho ay kailangan, kaya kasama rin ho ito doon sa ating mga pinaghahandaan. Siguro pang huling mensahe na lamang po, Dr. Erwin, para po sa ating mga tagapakinig. Para sa ating mga tagapakinig, syempre, lalong-lalo na dito sa lungsod ng Muntinlupa, ang amin ho palang lawa ay tumaas ng 0.3 meters o 30 centimeter po yan. So, yung ating mga kababayan ay pinapaalalahanan ho natin na lagi ho maging alerto, makinig sa mga anunsyo, at kung kinakailangan lumikas ay tayo ay sumunod sa mga kinauukulan upang maiwasan ho natin yung mga sakuna dahil nga ho mahirap po mag-responde kapag kasagsaga na ng bagyo, kaya sana ho kapag may mga preemptive evacuation ay tayo po ay tumugon sa pamahalaan. Maraming salamat Thank po you sa inyo, so much, Dr. Erwin Erwin Alfonso. Thank you, sir.
Maraming salamat, Sander and Angel. Opo, siya po ang hepe, ang head po ng Muntinlupa DRRM. Salamat po, Dr. Erwin Alfonso. Yun nga, no, sana pamarisan din ng ibang... Di ba parang sa ibang